Tagumpay para kay Special Prosecutor Dennis Villa-Ignacio ang guilty verdict ng Sandigan Bayan kay ERA para sa kasong plunder. Ang mga abogado naman ng dating Pangulo naghahanda na para sa susunod nilang hakbang. Nakatutok si Alex Tinsay. Magsampa agad ng motion for reconsideration. Ito ang pinagkaisahan ng mga abogado ng depensa matapos ibaba ang hatol na conviction kay ERAP sa kasong plunder. So what remains is just the whipping and also the bail shares. So 2 out of 3. And so the lawyers are definitely saying that we are going to file a motion for reconsideration or an appeal to the Supreme Court. Birada ng kampo ni ERAP, di raw malinaw ang findings at conclusion ng korte kaugnay ng conviction. Di raw kasi lahat ng 4 na basihan ng kasong plunder ay napatunayan. Si Attorney Estelito Mendoza gustong pag-aralan ang buong desisyon bago raw ang anumang hakbang. Hindi niya makita ang basihan ng korte nang ibaba ang hatol na guilty. Yung kay Edith Chavez, si Edith Chavez ang tumanggap ng pera sa bail, ganun ang testimony. Wala namang ebidensya na inutusan siya ni ERAP kumuha ng komisyon Wala namang ebidensya na alam ni ERAP na tumanggap siya ng komisyon sabi, dinipost doon sa Velarde account. Wala namang ebidensya na inutusan siya o alam ni ERAP na diniposit doon sa account Sa criminal case, there can be no assumption. Para naman kay Jose Flaminiano, bagaman napawalang sala ang kanyang kliyente na si Senador Jinggoy Estrada, malungkot pa rin sila. Kung acquitted daw sina Jinggoy at Edward Serapio sa parehong kaso, dapat acquitted din si ERAP. Si Serapio at saka si Senator Jinggoy na-charge sila sa wetting. Hindi dapat napawalang sala rin si Pangulong Estrada doon sa wetting. Si Special Prosecutor Dennis Villa-Ignacio naman, halata ang kasiyahan sa naging hatol ng korte. If you have committed and violated the law, you can be charged, you can be prosecuted and convicted as well. I hope we send the message very clear. Ayon kay Villa-Ignacio, hihintayin niya anuman ang susunod na hakbang ng kampo ni ERAP. Pero sa ngayon, matapos daw ang stress na inabot niya sa kaso, magpapahinga raw muna siya at ipagpapatuloy ang kanyang hobby, mag-painting. Alex Tinsay, nakatutok, 24 oras. Tahimik lang po si Pangulong Arroyo sa naging hatol kay dating Pangulong Estrada. Pero ang isang tagapayo niya, si Pangulong Arroyo, isang tagapayo niya, ganadong nakipagbiruan sa mga mamamayan. Nakatutok si Ralph Cosman. Nasa palasyo lang si Pangulong Arroyo buong araw kanina. Nakipagkita siya sa ambassador ng Japan na si Ryuichiro Yamazaki. Pero dahil sa seguridad, hindi itinuloy ng Pangulo ang pagdalo sa briefing ng kanyang economic advisor sa Makati. Nauna nang kinansila ang kanyang pagpunta sana sa Batangas para sa National Day of Prayer. Walang direktang pahayag ang Pangulo tungkol sa naging hatol kay dating Pangulong Estrada. Pero si Press Secretary Ignacio Bunye, sinabing iginagalang ng palasyo ang desisyon ng Sandigan Bayan. Pero hindi rin daw dapat makalimutan ng mas mahahalagang layunin ng gobyerno nang dahil sa anyay malungkot na kabanata ng kasaysayan. Tila ginanahan ng mga victory signs sa mga reporter si Chief Presidential Legal Counsel Sergio Apostol. Nakausap daw niya ang Pangulo pagkatapos maibaba ang hatol. Siya received the verdict well. Pagdidiin ni Apostol, walang kinalaman ng palasyo sa naging desisyon ng korte. Gayon din, wala pang pinal kung igagawad ng Pangulo ang pardon kay Estrada, lalo na't nagsabi na si Estrada ang tatanggihan niya ito. Look, pardon is an absolute discretion of the President. Mapapahiya tuloy ang Presidente kung magdang pagkatapos sabi ni Hirap ayaw ko. Para sa palasyo, ang hatol kay ERAP ay patunay lamang umano na tama ang EDSA 2 na nagluklok kay Pangulong Arroyo sa pwesto. Pero ang mas pinag-iisipan daw ngayon ng Malacanang ay ang pakikipagbati pa rin sa kampo ni Estrada. Posibleng araw na dalawin ng Pangulo si ERAP tulad ng ginawa ng arestuhin si ERAP noong 2001. Sa huli, dapat daw magsilbing babala ang hatol kay ERAP sa iba pang opisyal ng gobyerno. That is a good signal to everybody in public office that the Sandigan Bayan and the Ombudsman are not joking. They are ready to prosecute plunder cases, corruption. Ralph Guzman, nakatutok, 24 oras. Hindi biro ang ginawang paghahanda ng local at foreign media para sa mahalagang pangyayari sa araw na ito na tinapatan din ng mahigpit na seguridad sa Sandigan Bayan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Bandang alas 3 ng madaling araw, nag-umpisang dumating ang mga taga-media sa Sandigan Bayan. Ang ilan halos walang tulog. May ibang dito na natulog. Bago umaraw, mahaba na ang pila ng media ang gustong makapasok sa courtroom ng Special Division. Mahigpit ang seguridad. Labas na, camera, labas. Labas, labas. Bandang alas 7 ng umaga, pinapasok na ang mga taga-media. May color coding pa. Orange sticker sa mga papasok sa courtroom. Green para doon sa mga maghihintay sa media room. Yellow sticker sa mga bisita ng defense at prosecution. No sticker, no entry. Ang cameraman at photographers hanggang gate lang. Ang camera lang kasi ng Supreme Court Public Information Office ang pinayagang makapasok. Sa labas ng Sandigan Bayan, namudmod ng press kits ang kampo ni ERAP. Laman ito ang mga ebidensyang iniharap daw ng mga abogado sa mga mahistrado. Bago mag-alas 9, dumami ang mga nakabantay na pulis. Pero di rin napigilan ng ERAP supporters at media nang dumating ang dating Pangulo. Kasama sa mga naipit sa tulukan ng 7 buwang buntis na reporter. Hindi naman naiwasan yung pagkagantong coverage, maraming tao. Saka, syempre may kanya-kanya tayong kailangan makuha mo yung gusto mong shot. Sa kabila ng mahigpit na seguridad, nakalusot sa mga pulis ang ilang maka-ERAP at nakalapit sa gate ng Sandigan Bayan. Gumawa pa sila ng eksena. Wala si ERAP, may kasalanan! Si Gloria! Nang ihayag na ang hatol na guilty sa dating Pangulo, Tubig. May tubig. Tubig. Wala, may tubig ko ba kayo? sa kabila ng kaunting gulo, masaya si Sandigan Bayan Sheriff Ed Orieta sa kinalabasan ng paghahanda nila. Tina Pangaliban Perez, nakatutok, 24 oras. Bago tuluyang ibalik sa Tanay Rizal, nagkaroon pa ng pagkakataon si dating Pangulong Estrada na magbigay ng ilang pahayag sa media. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 11 ng umaga, lumabas sa Sandigan Bayan ang konvoy ng dating Pangulong Estrada. Imbes na kumanan papuntang Tanay Rizal. Pumasok ang konvoy sa helipad ng Batasan Complex kung saan naghihintay ang 2 helicopter ng PNP. Lulan si ERAP ng itim na Ford E-150. Paglabas ng sasakyan, nagkaroon ng konting kalituhan kung isasakay ba ng helicopter ang dating Pangulo. Kaya si ERAP tumigil sa tabi ng sasakyan ng pulisya. Dito, nakakita ng pagkakataon ng media na makausap si ERAP. Hiling niya sa pamilya at supporters. Yes, sir. You pray for me and especially for our country. Sir, dito na. Pagkasal niyo po ako. Higit sa lahat, pagkasal niyo ang ating bansa. Matapos ba magbigay ng pahayag ni ERAP, nagsimula na ang tulakan at banyahan sa pagitan ng media at ng mga bantay ng dating Pangulo. Ilang saglit pa, tuluyan ang isinakay si ERAP sa isa sa 2 helicopter. Gamit ang aming 3G phone, sinubukan ng GMA News na makalapit sa helicopter para makuha na ng live video si ERAP. Pero pinigilan kami ng ilang pulis na makalapit pa sa kanya. Ilang beses din kumaway ang dating Pangulo. Pilit pang inilabas ang kanyang kamay para lang makakaway. Maya-maya pa, tuluyan na lumipad papalayo ang mga helicopter papunta sa rest house ni ERAP sa Tanay Rizal sa utos ng Sandigan Bayan. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Pantay sarado ang convoy ni dating Pangulong Estrada mula sa kanyang pagalis hanggang sa kanyang pagbalik sa Tanay Rizal. Pero nakuha pa ng dating Pangulo na kumabay sa mga taong nadaanan niya. Nakatutok si Susan Enriquez live mula